Sa kalangitan, si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humayo at ihayag sa kalangitan, si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and the peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, today we celebrate the solemnity of the Lord's Ascension. Jesus' return to the Father marks the end of his public ministry and his appearance to the disciples after his resurrection. Through his gift of the Holy Spirit, he will accompany them in their task of preaching the good news as they build communities of disciples. Today is also the 58th World Communications Day, which focuses on the theme Come and See. Communicating by encountering people where and as they are. Let us then pray for the grace to face our brothers and sisters always in the spirit of truth, that mercy may reign. Let us also pray for all our mothers as the world celebrates Mother's Day. For us to become less unworthy of this celebration, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kabayaman. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us bow our heads and let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we who believe that your only begotten Son, our Redeemer, ascended this day to the heavens, may in spirit dwell already in heavenly realms, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Luke explains that with Jesus returned to the Father, a new chapter begins. The Holy Spirit will come, and He will empower the apostles to proclaim and bear witness to the gospel from Jerusalem to the ends of the earth. A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up. After giving instructions to the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen, he presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When they had gathered together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He answered them, it is not for you to know the times and seasons that the Father has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him for their sight. While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly 2 men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who had been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. The word of the Lord. Thanks be to God. God mounts his throne to shout of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness. For the Lord, the Most High, the Awesome, is the great King over all the earth. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. God mounts his throne amid shout of joy. The Lord amid trumpet blast. Sing praise to God, sing praise. Sing praise to our King, sing praise. God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. For King of all the earth is God. Sing hymn of praise. God reigns over the nations. God sits upon his holy throne.
God mounts his throne to shouts of joy, a blare of trumpets for the Lord. On the second reading, Jesus' ascension means his exaltation at the right hand of the Father. As we reflect on Christ in glory, we are made aware of the glorious heritage he gives to the members of the Church. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to his call. What are the riches of glory in his inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of his power for us who believe, in accord with the exercise of his great might, which he worked in Christ, raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, for above every principality, authority, power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he puts all things beneath his feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. Says the Lord, I am with you always, until the end of the world. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover." So then, the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Some time ago, ay mayroong Russian cosmonaut. Ang tawag sa kanila hindi astronaut, kundi cosmonaut. Na pagkatapos ng isang successful mission sa outer space, pagbalik ay nagsabi ng ganito, allegedly sa isang interview, "We have gone up to heaven and we did not find God there." Nagpunta kami sa langit pero hindi namin nakita
ang Diyos. Baka marami sa atin ang ganito rin mag-isip patungkol sa langit. Na ang langit ay nandun. Ang lugar ng Diyos ay dun. Kaya kapag tinanong nasa ng langit, nasa ng Diyos, titingala agad tayo. Actually, kapag ginugal mo nga yung ascension of Jesus, ito makikita mo. Ayan. Laging makikita sa images, you have Jesus going up while the disciples look up. Kasi naman, yan din ang sinasabi sa ating first reading Nalang si Jesus ay umakit sa langit, nakatingin ang kanyang mga halagad hanggang sa siya ay makoveran ng ulap. Sana, napansin nyo kasi mahalaga yon. Dahil ang ulap ay mayroong malalim na kahulugan sa banal na kasulatan. Ang ulap ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, sa realm ng Diyos. Pansinin po ninyo sa Exodus 13:21. Ang sasabihin doon ay, ginabayan ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ang mga Israelita papuntang Promised Land sa pamamagitan ng isang makapal na ulap. Presence of God, glory of God, realm of God. Ang sasabihin pa sa Exodo 40:34 ay ganito, ang tent of meeting o ang toldang tipanan ay binalot ng ulap. Kaya hindi makapasok si Moises sa verse 35. Sapagkat ito'y balot ng ulap. At sasabihin sa verse 35, ito ay balot ng kapangyarihan, presensya ng Diyos. Nabanggit ko yung tent of meeting, yung toldang tipanan. Ito nga pala yung simula ng templo Ito rin yung simula siguro ng simbahan na meron tayo ngayon. Kasi dati sa disyerto, wala namang mga gusali. Ang mga Israelita ay palaboy-laboy lang, kung saan-saan. Kaya ang meron sila, tent. That is why ang Diyos nagtakda ng tent of meeting, meeting place ng Diyos at tao. Kaya napakamakahulugan yung sinasabing nangyari naman sa 1 Kings 8:11 na hindi makagawa, hindi makapagtrabaho ang mga pari sa loob sana ng templo kasi ito'y balot ng ulap. Anong sasabihin doon? Balot ng kapangyarihan ng Diyos. Presensya na naman ng Diyos. So much so, nasasabihin ni Solomon mismo sa verse 12 ng 1 Kings 8. And the Lord decided to dwell in the thick clouds. In connection with this, in the New Testament, in the transfiguration of Jesus, o hindi ba't sinasabing, they were covered by a bright cloud. And from this cloud, narinig ang isang boses, ang isang tinig ng Diyos na nagsasabi patungkol kay Jesus, ito ang pinakamamahal kong anak. O, nakita ninyo? Kaya sa Bible, hindi just ang ulap. Ito ay presensya ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, realm ng Diyos. Kaya yung sinabi dito sa mga pagbasa na si Jesus ay natakpan ng ulap, ay hindi ibig sabihin nun, ay, ang taas ng ulap. Si Jesus ay pumunta sa outer space. Doon, ang layo. Hindi. Baka nga bababa lang yung ulap na yan Ang ibig sabihin talaga, si Jesus ay pumunta sa presensya ng Diyos, sa realm ng Diyos, sa glory, kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin yung ibig sabihin nung sinasabi dito, He took His seat at the right hand of God. Hindi ibig sabihin dito literal na merong kanang kamay ang Diyos. Espiritu ang Diyos At hindi rin ibig sabihin dito na mayroong upuan ng Diyos. Napansin ko ba minsan may pastor o may ministro nagtatalo? May puwit ba si Jesus? Ang ibig sabihin nito, simple lang. Si Jesus ay pumunta na sa realm, kaluwalhatian, presensya ng Diyos. Ito yung hinubad ni Jesus. Sabi nga ni San Pablo, nung siya'y maging tao, bumalik na siya. Kaya ang kapangyarihan ay fully, muling nasa sa Kanya na bilang Diyos ng sanlibutan. Kaya nga may contact pa rin siya sa sanlibutan. Hindi niya ito totally iniwan. Mas gusto ko yung interpretasyon na yan kaysa sa interpretasyon na ang langit doon, ang lugar ni Jesus doon.
Ano yun, nandun lang siya? So distant God yan. Tinitingnan-tingnan lang niya tayo. Bumababa lang siya kung kailan kailangan. Di ba ang sabi niya sa atin, I will be with you always until the end of time. Mas gusto ko yung interpretasyon na yan. Kasi ang ibig sabihin yan, hindi pag-alis, kundi pananatili. Hindi paglayo, kundi mas paglapit. At hindi pagiging absent, kundi mas pagiging present. Kaya nga ang mga alagad, sa ibang account, habang umaakyat si Jesus sa kalangitan, tuwang-tuwa. Tigib sila ng kagalakan sapagkat alam nila na si Jesus ay mas makakasama nila. Ngayong si Jesus ay nasa langit na, nasa presensya na ng Diyos. Kasi nararamdaman natin ang Diyos. So nararamdaman natin si Jesus. Kapiling natin ang Diyos. So kapiling natin si Jesus. Masyado kayong seryoso, no? Pero sana naintindihan ninyo. Mas i-relate natin sa karanasan natin. Dahil Mother's Day ngayon, hanggang bukas, I think you will all agree with me lang isa sa mga presensya ng Diyos sa mundo. Ang isa sa mga patunay na si Jesus ay hindi hiwalay sa mundo. Isang sa mga patunay ng presensya ng Diyos ang ating mga nanay. Kaya nga may kasabihan, minsan, God wanted to be everywhere and so He created our mothers. Kapag nandyan nga naman ang nanay, parang feel mong may Diyos. Nandyan ang Diyos. Kasi ang nanay, gagawin din ang lahat para sa atin. Kahit nga kapos sa kakayanan, kakayanin pa niya. Ang isang matinong ina, mapagmahal ulirang ina, pilit niyang kakayanin para sa mga minamahal niya. Parang ganyan. Ayan, di ba? Parang Asoka challenge lang. Tuna ko yan. Kayang-kaya ng mga nanay. Hindi sa pagma-makeup kundi sa pagmumultitasking. Nanay lang ang pwedeng makagawa niyan. Walang tiyaga ang tatay na gawin ang lahat ng yan. Sabay-sabay. Sala-salamat, kaya ng nanay. Kaya nga, bagamat mas malakas ang ating mga ama, tayo ay mas makaina. Mayroon man o walang kailangan, nahan si mama, nahan si ina, si nanay. Para bang we feel confident that everything will be fine whenever nanay, mami, mama is around. Kanina ay umattend ako ng misa para sa libing ng isang ina, nanay ni Father Nick Lalug. At sa kanyang panghuling mga salita, sabi ni Father Nick, patungkol kay Nanay Corazon, nang maialis daw ang mga labi ni Nanay Corazon sa kanilang bahay at nang makita, inayos na nila yung bahay. At sapagkat si Nanay ay binurol sa memorial, so wala sa bahay, bigla siyang nalungkot. Ang term pa nga niya, parang natakot. Kasi bigla niyang nakita yung room ng nanay niya, wala na yung nanay niya. Nasanay siya, pag uuwi siya, nandun ang kanyang ina, kahit nakahiga na lang ang kanyang nanay. At kahit mahina na ang kanyang ina, sa nanay pa rin niya siya humuhugot ng lakas talaga. Tunay nga na ang nanay ay mga ilaw ng tahanan. Kasi oras na sila'y mawala, ang bahay, ang buhay, parang magdidilim na. Kaya makararamdam ka na ng lungkot at takot talaga. Hindi yung takot sa anuman, kundi takot sa buhay. Kasi kahit matanda ang nanay, may magagawa para sa anak. May gagawin at gagawin para sa anak. Kahit yakap lang ng isang ina. Di ba? Iba kasing magmahal ang isang ina, parang Diyos din. Parang lang parang Diyos. Kahit ulit-ulitin mong durugin ang puso, mamahalin ka pa rin ng buo. O di ba ganun ang Diyos? And a mother's heart is always like that. Always whole, so many times shattered, destroyed, divided. O sige, sipin niyo yung mga nanay natin. Ilang beses na ba natin silang napaiyak? Ilang beses na? Let me guess. Hindi mo na alam, no? Kasi hindi mo na mabilang. Father naman, sobra kang judgmental. Di naman ako pasaway. Di mabilang. Bibilang naman sa kamay. Minsan lang, mga ilan lang. Sure ka? Lahat ba ng pag-iyak niya, nakita mong talaga? Yung alam mo na mabibilang mo sa kamay, nakita mo yung mga hindi mo nakita. Sabi nga ni Vice Ganda, umiiyak ang ating mga ina. Una, kapag sinasagot natin sila,
kapag napagtataasan natin ang boses, kapag napagdadabugan natin kasi feeling nila binabastos natin sila. O sige, ilang beses mo nang napagdabugan ng nanay mo. Ilang beses mo nang nasagot ang nanay mo. Ilang beses mong napagtaasan ang boses ng nanay. Parang ikaw pang mas marunong. Mas marunong ko nga, nakapag-aral ka. So ilang beses na yon? Mabibilang mo? Sure ka? Sa mga pagkakataon nun, hindi lihim na umiyak ang nanay mo. Ikalawa, umiiyak daw ang ating mga ina kapag umuwi tayo ng gabing-gabi na o umaga na, madaling araw na. Umiiyak sila sa kaba. Kasi kung ano na nangyari sa atin, kung ano lang ginagawa natin, umiiyak sila sa takot, sa pag-aalala. Dangan nga lamang pagdating daw natin, pagagalitan nga naman tayo. Padre, akala ko ba umiiyak? Oo, umiyak na yan bago ka pagalitan. Hindi mo lang alam. Kaya akala mo lang matapang, pero umiyak na yan. Ikatlo, umiiyak ang ating mga ina, sabi ni Faiz Ganda, kapag niloloko tayo ng tao. Niloko ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, sinaktan ka ng asawa mo, ng kanegosyo mo, ng kaibigan mo. Umiiyak ang ina. Hindi lang maipakita ng ina. Bakit? Ayaw niyang humina ang loob mo na makita mong umiiyak siya. Pero para sa iyo, mas nasasaktan siya, mas nag-aalala siya, mas nalulungkot siya kung bakit ginanong ka. So ilang beses na ba tayo naloko? Sige nga. So ilang beses na kayang umiyak ang ating mga ina? Ika-apat, sabi ni Vice, umiyak daw ang ating mga ina kapag may mga hinihiling tayo, simula nung tayo bata pa, na hindi niya maibigay. Kasi wala talaga. Oo, siya nagbabudget ng pera. Ang ina, binibigay lang ni tatay ang pera. Pero mahirap mag-budget kapag walang pera. Yung gusto niyang ibigay, hindi niya maibigay, gagawin ng ina ang lahat para sa iyo Pero, ala talaga. Naiyak siya. Sabihin lang niya, ano ba? Makontento ka? Ay, ganun lang yun. Pero pagdating sa gabi, naiyak siya. Hindi ko naibigay yung gusto ng anak ko. Kalima, umiiyak ang mga ina kapag nag-aaway-away ang mga anak. Kung gusto niya mamagitan, hindi niya magawa. Lalo na kapag alam niya kung sinong mali, baka isipin ng mga anak niya may pinapaboran siya na wala naman talaga. Gusto niya lang magkaayos sila. Kapag malalaki na nag-aaway pa, kapag mga titulado na, mas lalong wala siyang magagawa. Titulado na, nag-aral may kanya-kanyang pamilya na wala nang pakialaman sa isa't isa. Masakit yan para sa isang ina. Ilan na bang beses nangyari yan? Nag-away tayong magkakapatid, ha? At panghuli, umiiyak ang isang ina kapag pinakita niya sa iyong umiiyak siya, minsan lang. O kapag nakita mo siyang umiiyak, minsan lang. Pero parang wala ka pang pakialam. Yung hindi mo nga sinolusyonan, hindi mo pa tinanong ang tunay na dahilan. Ikaw yung, ma, ano ba yan? Tama na! So yung nanay, hindi na nga siya muling iiyak pag ganyan. Hindi na nga siya, by the way, hindi na nga niya muling ipapakita sa iyo ang kanyang pag-iyak pag ganyan. Dangan pala, nagmumukha siyang tanga sa harap ng anak pa niya. Hindi na nga siya magpapakitang umiiyak siya. Pero, wag mong isipin at sabihin na hindi natin madalas napaiyak ang ating ina. Madalas, maniwala ka. But despite this, nagbago ba siya? Iniwan ka ba niya? Tinakwil ka ba niya? Nagkulang ba siya? Hindi. Sa mga nanay na ganyan, Happy Mother's Day sa inyo. Kayo ay presensya ng Diyos sa mundo ng pamilya ninyo. Yan yung mga ina na ang tipo ay kahit mawala na, mararamdaman mo pa rin sila. Sabi nga, ang takot ng isang ina, hindi naman yung mamatay, kundi yung mamatay siya nang hindi nakaayos ang mga anak niya. Yung mamatay siya nang alam niyang walang mag-aalaga, tulad ng pag-aalaga niya sa anak niya. Kung mamatay siyang ganon, hindi malayo. Nandyan pa rin siya, gagabayan ang anak niya. Sa mga may ganyang ina na nasa langit na,
Sinisigurado ko sa inyo, kapag may problema kayo, oras na ma-miss nyo yung nanay ninyo, oras na parang gusto nyong yakapin ang nanay ninyo, ang ibig sabihin nun, mas nauna siyang nakamiss at hindi mo nakikita, nakayakap na sa'yo. Kasi bago ka pa humingi, parang Diyos lang din, di ba? Alam na ng ina ang problema. Huwag nating kakalimutan at lagi nating pahalagahan ang ganyang mga ina. Pero sana kung naniniwala tayo sa picture na yan, mas maniwala tayo dito. Sapagkat ang isang ina ay isa lamang na ekspresyon ng presensya ng Diyos sa mundong ito. Nandyan pa ang sakramento, nandyan pa ang misa, nandyan pa ang Biblia. Marami pang iba. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, makalimot man ng ina sa anak niya, huwag kang mag-alala. Hindi kita kalimutan. Ito ang ating ipinagdiriwang ngayon, ang Diyos na laging nandiyan. Kapatid, kung naramdaman mo yung pagmamahal ng isang ina, kapatid, imagine, isa lang yun. Isa lang yun sa napakaraming pagpaparamdam ng Panginoon, ng presensya niya. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Alam niya ang pinagdaraan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pinagdarasal namin sa natatanging paraan ngayon ang aming mga ina. Buhay man o nasa kabilang buhay na. Hindi namin magagantihan ang ginawa nila. Kayo na po sanang bahalang mas gumanti pa sa mga nabubuhay pang mga ina kahit konti. Mas suklian ng mga anak nila ang mga mapahalagahan man lang. Gayon din ang mga asawa ng mga ina. Sapagkat hindi sila dalawa, sila iisa. Kaya para ang isang ina ay maging mabuti, dapat si Mister mahalin din siyang mabuti. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lalo pa't nagpapakaina ka, nagpapakaama ka,
kung lalapit ka kay Jesus. Hindi man makita ng iyong pamilya ang iyong halaga, kitang-kita ng Diyos, maniwala ka. Ang sabi niya, kahit isang basong tubig ang ibigay mo sa ngalan niya, dahil ikaw ay tagasunod niya, alagad niya, gagantihan niya, gagantimpalaan niya. Eh hindi naman isang basong tubig lang ang binigay mo sa pamilya mo, di ba? Buong buhay mo. Buong buhay mo. Buong buhay mo. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trompeta. Ipagpunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trompeta. Ipagpunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Apihin ang Diyos, siya'y awitan. Ang Diyos ang hari ng lahat ng mga bansa. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trompeta. Ipagpunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Pumalakpak
ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo. Dambana katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer sacrifice now in supplication, O Lord, to honor the wondrous ascension of your Son. Grant, we pray, that through this most holy exchange, we too may rise up to the heavenly realms. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. Is it right and just? It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for the Lord Jesus, the King of glory, conqueror of sin and death, ascended today to the highest heavens as the angels gazed in wonder, mediator between God and man, judge of the world and Lord of hosts. He ascended not to distance himself from our lowly state, but that we, his members, might be confident of following where he, our head and founder, has gone before. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of their resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads in silence. We pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Minsan lang naman mangyayari siguro. Tuwing Mother's Day lang, mga mister, kung kasama nyo si Mrs., kahit wala kayong anak, yan ay nanay rin para sa'yo. Bigyan mo ng isang masuyong halik, sabay sabing Happy Mother's Day. Siguraduhin nyo lang na asawa nyo hahalikan ninyo, ha? Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan po. Happy Mother's Day.
na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ibinulat niya sa'kin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Kristi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya. Mamuhay ng sama-sama, magkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama.
yakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang kapos ang ating pagkatao, upang tupdin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba, pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatayan nagiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Let us pray. Almighty, ever-living God, who allow those on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christian hope may draw us onward to where our nature is united with you, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta
Tayo po ngayon ay nasa last phase na ng mga paggawain at bayarin sa simbahan. So ang iniipon po natin ngayon, magkakasama, ay yung pampagawa ng ating mga chapels. Humihingi po ako uli ng tulong sa inyo, pero huwag kayong ma-pressure at mag-isip na paggawain na naman. Hindi po. Kung ano lang po yung mga dati yung ginagawa na hindi mabigat sa inyo. Kung ano yung mga dati yung binibigay kahit sa kolekta na lang, malaking bagay po yan. Lalo na ang inyong panalangin para mabuo yung mga chapels sa nasakop ng simbahan. So maraming salamat sa pagtuloy niyong pagsuporta sa ating souvenir shop. Sa mga nag-aali pa rin ng alkansya, Zoe, bahin na natin yung template niya. Sabihin na natin doon na help us build chapels like that. Salamat sa pagtangkilik sa Trinels na Crown at sa pag-share ng ating mga videos. Yun lang pong pag-share din ng ating mga live masses, video sa YouTube, sa Facebook, kahit hindi live, kahit na napakinggan nyo na yung sermon, malaking bagay po yun. Mayroon din pong nakukuha ang simbahan doon. Kaya marami pong salamat. So, tulungan niyo po sana kami. The Lord be with you. And with your spirit. Pakiyuko po ang ulo ng mga nanay. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoong ng Bayang Banal, ni Sara, Ruth, Rebecca at Santa Elizabeth na ina ni Juan, ng mahal na Birheng Maria, ina ni Jesus, dinggin mo po ang aming mga kahilingan, pagpalain mo ang mga nanay na narito. Pagkalooban mo sila ng katatagan ng iyong Espiritu. Sila na nagturo at umalalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig ng iyong pag-ibig. Sila na nagturo kung paano makipag-usap, umawit at manalangin sa iyo. Pagkalooban mo po sila ng puwang sa piging ng iyong kaharian. Sila na nagpakain at nag-aruga sa buhay ng na hinubog sa kanilang sinapupunan pa lamang. At habang mahina pa ito'y niyakap sa init ng kanilang pagmamahal. Pagkalooban mo po sila ngayon sa buhay na ito ng mga mabuting bagay at ng kalusugan. Pagkalooban mo po sila ng ligaya at pag-ibig, kasiyahan at karangalan sa kanilang mga anak at paligiran nawa sila ng mga mabuting kaibigan. Sila na nagdala ng buhay sa kanilang sinapupunan ay ihatid nawa balang araw sa iyong panalakandungan upang doon sila ay magdiwang sa piling ng kanilang pamilya at mga kaibigan magpasawala hanggan. Amen. Muli po, Happy Mother's Day. Palakpakan natin ang mga ina. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat. On this day, O Mother of Father, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of Father, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.